Handa ka na bang makipagkasundo sa demonyo para sa taong pinakamahal mo? Sa mundo ni Jessa, ang simpleng buhay bilang isang assistant ay biglang nagbago nang dahil sa isang tawag, isang banta na nagkakahalaga ng 2 milyong peso. Pero sa likod ng banta, nakatagong isang mas malalim na laro, ang kanyang boss na si Santiago. Malamig, makapangyarihan at may nakatagong agenda ay hindi lang basta nag-alok ng tulong. Siya ay nag-alok ng isang kontrata. Ang presyo? Hindi lang pera. Ang presyo ay ang mismong buhay at kalayaan ni Jessa. Sa isang pirma, naging pag-aari na siya ni Santiago sa kanyang mga tuntunin, sa kanyang mga kondisyon at sa kanyang sariling paraan. Mula sa rooftop ng opisina hanggang sa mga sikretong hapunan at sa mga gabing puno ng tensyon sa loob ng isang silid. Hanggang saan nga ba ang hangganan ng isang deal? Ito ba ay simula ng isang pag-ibig o isa lamang itong mapanganib na laro kung saan ang puso ang talo? Abangan ng bawat tibok, bawat halik at bawat pagsasakripisyo. Ito ang kwento ng isang doll, isang toy at ang lalaki nagmamay-ari ng lahat. Simulan na natin. Kasunod lang ni Santiago si Jess sa pagpasok sa building kaya kitang-kita nitong eksena. Si Alvin nakangitit inaabot pang bagkus ng sunflower sa kanya. Saglit na tila tumigil ang mundo niyang namarinig ang mababang tinig ni Santiago sa likod niya. Bahagi din ba yan ng palabas mo para mawalang chismis, Jessa? Napalingon siya, gulat na nandun na palang amo. Tahimik ang paligid ngunit daman niyang bigat ng tingin ni Santiago. Malamig ngunit matalim. Hindi boss, nagulat nga din po ako, sagot niya. Halos pabulong, ayaw niyang bigyan ng kulay ang sitwasyon. Sandali itong tumingin kay Alvin bago binalik ang tingin sa kanya. O sige na Jessa, kita tayo mamaya sa lunch na, babalik ako. Ani Alvin bago tuluyang umalis. Naiwan siyang nakatayo bitbit ang bouquet at si Santiago ay dahan-dahang naglakad papasok ng building na parang wala lang. Agad siyang sumunod sa amo, mukhang mainit na naman ang ulo nito. Nasa kalagitnaan na siya ng pag-aayos ng mesa para lumabas nang biglang tumunog ang intercom. Jessa, to my office. Now. Diretso to lang emosyon ng boses ni Santiago. Ngunit daman niyang tensyon. Pagpasok niya sa opisina, may inabot itong makapal na folder. Urgent. Kailangan ko yan bago mag 1 p.m. Pero sir, lunch break ko na po. Kakain muna sana ako. Baka po pwedeng mamaya ko na simulan. Hindi pwede. Mahalaga yung matapos bago mag-alauna. Ililibre na lang kita ng lunch para makabawi ako sa'yo. Napatingin siya sa wall clock. 11:30 na. Paano niya matatapos to in 30 minutes? Reklamo niya sa isip pero wala siyang choice. Umupo siya at nagsimulang mag-type. Halos hindi humihinga para mahabol ang oras. Tahimik lang si Santiago nakasandal sa swivel chair nito. Nakatingin sa kanya hanggang sa bigla itong magsalita. Naniligaw ba sa'yo yung Alvin? Sandali siyang natigilan ngunit agad niyang bumalik ang tingin sa laptop. Hindi po. Mabilis niyang sagot, walang tingin. Patuloy na nagtatype. Ayaw niya bigyan ng kahulugan ng tanong nito. Tumahimik si Santiago ngunit ramdam niyang nakamasid pa rin to sa kanya. Sa loob-loob niya, lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi dahil sa deadline, kundi dahil sa presensya ng boss na parang gustong basahin ang laman ng utak niya. Naisubmit niya ang report in less than 30 minutes. Halos maputol ang paghinga niya sa bilis ng pagtatype at pag-check ng data. Pero worth it naman, natapos niya bago mag-12. Tahimik lang si Santiago habang kinukuhang folder mula sa kanya. Walang reaksyon, sa halip nilapag lang nito sa mesa at binuksan ang susunod na folder. Good. Now, gawin mo rin to. Anito na parang walang pakialam kung kumain na ba siya o hindi. Nalaki ang mata niya. Sir, lunch break ko na po. Gutom na po talaga ako. Tapusin mo na, then magpapadeliver ako ng lunch dito. Boss, may kausap na ako. Bye! Mabilis niyang sagot. Kinuha ang bat at halos tumakbo palabas. Bahala nang magalit ang boss pero hindi siya mamamatay sa gutom para lang matapos lahat yon. Pagbukas niya ng pinto bumungad sa kanya si Alvin na nakatayo sa hallway. Dala ang helmet at ngiti. Ready ka na? Oo, kanina ka pa ba? Ani Jessa sabay lapit. Lumabas sila ng building at doon niya nakitang motor nito.
Medyo nag-alangan siyang sumakay pero mas mabilis ito kaysa maglakad pa sila para makahanap ng jeep. Hold on tight, sabi ni Alvin habang inaabot ang spare helmet. Wala na siyang nagawa kundi sumunod. Humawak siya sa balikat ito't nang sumakay na sila, medyo nadala ng hangin ng buhok niya. Bago sila umalis, hindi niya napigilang lingunin ang bintana ng opisina ni Santiago. At doon nakita niya ang boss, nakatayo sa may salamin, nakatingin sa kanila. Hindi niya mabasa ang ekspresyon nito pero parang ang higpit ng panga nito na parang pinipigilan ng sarili. Bigla siyang kinabahan, buti na lang at tumandar na ang motor. Dinala siya ni Alvin sa dati nilang paboritong restaurant. Maliit lang pero cozy at may mga lumang band posters sa dingding. Parang bumalik siya sa nakaraan. Na-miss mo to hindi ba? Tanong ni Alvin habang inaabot ang menu. Ngumiti siya kahit nagutom na. Oo, na-miss ko rin yung palabok nila at halo-halo. Umorder sila ng dati nilang paborito at habang hinihintay ang pagkain, nagkwentuhan sila tungkol sa mga simpleng bagay. Nakakatawa pa rin isipin na kahit ilang taon silang hindi nagkita, natural pa rin ang usapan nila. Pagdating ng pagkain ay parang automatic na hinati ni Alvin ang pritong lumpia at inabot sa kanya. Gaya ng dati, ikaw ang mahilig dito, Ania. Salamat, sabi niya at natawa. Hindi ka talaga nagbabago. Habang kumakain nararamdaman niya na unti-unting gumagaan ang loob niya. Sa simpleng lunch na ito, nakalimutan niya sandali ang gulo sa opisina, ang chismis at ang tensyon sa bahay ni Santiago. Pero bago pa man siya tuluyang makapag-relax, napansin niya na may pumasok na 2 empleyado mula sa Aquino Group sa kabilang mesa. Nagkatinginan sila ni Alvin. Ay, lagot na naman siya nito. Bulong niya sa isip, habang ngumiti at nagkunwaring hindi alintana ang mga mata na nakamasid sa kanila. Pagbalik niya sa opisina ay parang sabay-sabay na tumigil ang usapan ng ilang empleyado. Nakita niya nagbulungan ang 2 office mate na nakita niya kanina sa restaurant. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy sa paglalakad, ngunit ramdam niyang bigat ng mga matang nakatingin sa kanya. Pagpasok niya sa office ni Santiago ay parang ibigay ang bagong report, halos hindi siya nito tignan. Leave it there, malamig na sabi nito, parang may kumurot sa dibdib niya. Kagabi lang ay nag-usap pa sila at tila okay ng lahat. Pero ngayon parang ibang tao ulit ang kaharap niya. Tahimik siyang bumalik sa desk at itinuloy ang trabaho. Ilang minuto bagong uwian na biglang tumunog ang cellphone niya. Si Papa Edward. Pa, sagot niya. Bakit po? Halos pabulong at putol-putol ang boses ng ama. Jessa, may... Pa, ano po yun? Kinakabahan niyang tanong, biglang may ibang boses na sumingit. Ikaw bang anak na Edward? Opo, bakit po? Sino kayo? Hawak namin ng tatay mo. May utang siyang 2 milyon. Kung gusto mo pang makita siyang buhay, bukas tatawagan kita kung saan mo dadali ng pera. Huwag na huwag kang magsusumbong kung ayaw mong lumutang sa ilog ang bangkay ng tatay mo. Anak, tulungan mo ako! Sigaw ng tatay niya. Nanlamig ang buong katawan niya. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa narinig. Nanginginig ang kamay niya. Habang dahan-dahang binababa ang cellphone. 2 milyon? Bukas at kung hindi bangkay ng tatay niya ang lalabas sa ilog. Parang umikot ang paligid niya habang naglalakad pabalik sa mesa. Hindi niya namalayang halos mabangga niya na si Rhoda sa hallway. Hoy, okay ka lang? Para kang nakakita ng multo. Nag-aalalang tanong ng kaibigan. Okay lang. Mabilis niyang sagot at umupo. Pinilit niyang magbukas ng laptop para magmukhang abala. Pero kahit na anong titig niya sa screen, hindi siya makapag-concentrate. Ang tanging naririnig niya ay ang banta sa kabilang linya. Saan siya kukuha ng 2 milyon? Wala nga siyang ipon eh. Kulang pang sahod niya para sa upa at tuition ng mga kapatid. Napakagat siya sa labi, pinipigilan ang sariling maiyak sa opisina. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas nang bumukas ang pinto ng opisina ni Santiago. Lumabas ito at diretsong tumingin sa kanya. Jessa, nasa iyo na bang updated figures ng quarterly report? Malamig na tanong nito. Tumango lang siya at inabot ang folder. Napansin niyang bahagyang pagdikit ng kilay nito nang makitang namumugto niyang mata. May problema ba? Tanong nito. Mas malamig ang boses pero may halong pag-aalala. Gusto niyang sabihin, gusto niyang sumigaw ng tulong pero naalala niyang banta. Huwag na huwag kang magsusumbong kahit na kanino. Umiling siya at pilit ng umiti. Wala po boss,
Medyo pagod lang siguro. Tumango ito pero hindi na walang pagsusuri sa mga mata. Go home early kung pagod ka. Maikling sabi nito bago bumalik sa opisina. Pagbalik ni Roda sa mesa niya, hindi niya na napigil ang sarili. Roda, alam mo ba kung saan pwedeng mangutang ng mabilis? Bulong niya. Pilit na pinapakalma ang tinig. Nagulat ang kaibigan. Bakit? Ano nangyari? Emergency ba? Tumango siya at pinisil ang sariling mga palad. Oo, salary loan. Pwede ba yun? Pwede, pero may proseso. Try mo sa HR. Baka ma-process. Sagot ni Roda, agad siyang tumayot nagpunta si HR. Doon niya nadatnan si Erin, ang HR manager na kilala sa pagiging suplada. Ano yun, Jessa? Tanong nito na para bang storbo siya. Mag-a-apply po sana ako ng salary loan. Mahina ang sagot ni Jessa. Bagamat kumakabog ang dibdib, tumaas ang kilay nito at nilagyan na masyadong mahabang buntong hiningang sagot. Hay nako, ang dami mo namang drama. Kung gusto mong mangutang, eto fill out mo na lang pero kailangan mo ng pirma ni Sir Santiago para ma-approve ka agad. Napalunok siya habang inaabot ang form. Pirma ni Santiago? Ibig sabihin kailangan niyang humarap sa boss. Bumalik siya sa mesa, hawak ang form na parang bomba. Pinaglalaroan niya ito sa mesa ang bagong huminga ng malalim. Wala siyang choice. Buhay ng papa niyang nakataya. Tumayo siya at kumatok sa pinto ng opisina ni Santiago. Come in. Malamig pero pamilyar ang boses na sumalubong sa kanya. Pumasok siya, bitbit ang form at pilit na pinapakalma ang tinig. Boss, pasensya na po. Magpapa-approve lang sana ako ng salary loan. Kinuha ni Santiago ang papel at mabagal na binasa. Umangat ang kilay nito. Salary loan? Biglaan? Anong emergency? Napalunok siya, hindi niya kayang sabihin ng totoo. Pambayad po sa mga gamit sa apartment. Sira kasi noong bagyo sa kapambili ng damit at cellphone. Palusot niya. Hindi kumibo si Santiago, tinitigan lang siya. Hawak nitong sarili round phone at tinitigan siya na para bang sinusuri ko nasasabi siya ng totoo. Magkano ang ilaloan mo? Tanong niya sa malamig ngunit matigas na tono. Halos hindi makagalaw ang labi ni Jessa. Nilingon niyang pito na para bang may ibang makakapagsalba sa kanya pero wala. 2 milyon po. Halos pabulong niyang sagot. Napataas ang kiling ni Santiago at kumunot ang noo. 2 million? Inulit niya ito na parang hindi makapaniwala. Jessa, kahit napirmahan ko to, hindi ka bibigyan ng kumpanya ng ganyang kalaking halaga. Hindi ka pa nga tenured eh. Nanlamig ang buong katawan niya at pakiramdam niya guguho siya sa kinatatayuan. Pinilit niyang hindi umiyak. Boss, please. Halos pakiusap ng boses niya. Kailangan ko talaga. Wala na akong ibang malalapitan. Kahit na anong gawin ko, basta magkaroon lang ng 2 milyon. Natahimik si Santiago. Pinipisil ang bridge ng ilong na tila nag-iisip. Bakit hindi mo sabihin sa akin ang totoo? Tanong nito sa mababang tinig. This isn't about your apartment, is it? Napasinghap siya. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magsabi. Paano kung makisawsaw at magsumbong sa pulis? Paano kung mapahamak lalo si Papa? Boss, personal po to. Hindi ko pwedeng idetalye. Tumingin siya sa sahig. Pero pakiusap, kahit napautangin mo na lang ako personally, babayaran ko kahit nahulugan. Tumahimik ulit si Santiago. Tinitigan siya mula ulo hanggang paa. Para bang sinusukat kung nagsasabi siya ng totoo. 2 million is not a small amount, Jessa. Malamig nitong sabi. Do you even understand what is you're asking? Tumango siya, mariing pinipigilan ng luha. Alam ko po, pero kahit na lumuhod ako ngayon, pahiramin mo lang ako ng 2 milyon. Nanatiling tahimik si Santiago. Nang ilang segundo bago binaba ang form sa mesa. Sorry Jessa, malamig niyang sabi. Hindi ako nagpapautang ng ganyang kalaki sa kahit na kanino. Lalo na kung hindi ko alam kung saan mapupunta. Natulala siya at ramdamang kawalang pag-asa. Hindi niya alam kung matataranta o iiyak. Boss, please naman. Halos pabulong niyang sambit pero hindi siya tinignan nito. Kung ayaw mo sabihin ng totoo, wala akong magagawa. Tumayo si Santiago at kinuha ang coat sa likod ng upuan. May meeting na ako. Iniwan siyang tila pinagsakluban ng langit at lupa. Para siyang papanahon ng ulirat. Paano ng papa niya? Mabilis siyang naglakad palabas at napadpad sa rooftop ng building. Doon na siya napaiyak ng tahimik. Pinipigilan ng hikbi. Panay ang dasal niya na sana ay ligtas ang ama. Kailangan niya ng 2 milyon para masagip ito. Sinubukan niyang tawagan ng ama ngunit hindi na niya makontak.
Habang pababa sa Santiago galing sa meeting, 1 oras ang lumipas na daanan niya si Rhoda na may dalang tubig. Sir Santiago, si Jessa po, may pag-aalalang sabi nito. Kanina pa siya wala sa mesa, basta gusto niyo pong silipin, umakyat yata sa rooftop. Kumunot ang noon ni Santiago tagatong nagtungo doon. Pagbukas ng pinto nakita nitong nakatalikod siya, nakaupo sa gilid at tahimik na umiiyak. Jessa, malamig ngunit mababang boses sa Santiago. Nagulat siya, mabilis na pinunasan ng luha at tumayo. Pasensya na po boss, babalik na po ako sa trabaho. Pero hindi gumalaw sa Santiago, sa halip ay lumapit ito ng dahan-dahan. You're desperate enough to cry alone on the rooftop. Napabuntong hininga siya. Fine, I'll give you the money, but on one condition. Napalunok siya, hindi alam kung matutuwa o kakabahan. Ano pong kondisyon? Niyaya siya nito sa loob ng opisina. Naghintay siya ng ilang minuto habang nagtatype ito sa laptop. Tapos ay nagprint. Napatitig siya sa kontratang nilapag ni Santiago sa mesa. Nang simulan niyang basahin para siyang natuyuan ng laway. Hindi lang halagang hinihingi niya ang nakasulat. 20 million with monthly allowance. Ngunit habang binabasa niyang huling bahagi ng kasunduan, napasinghap siya. Boss, nanginginig ang boses niya. Ano po ito? Tahimik lang ang CEO, nakasandal sa upuan at malamig ang titig. I'm a busy man, Jessa. Ayoko masayang ang oras ko. Kaya nga kung maalala mo, sinusubukan kong kumuha ng babae para sa needs ko. Kung tatanggapin mo yan, tapos ang problema mo sa pera at ako, I can get you in bed anytime, anywhere. This is a win-win situation. Napalunok siya at halos mahulog sa kinuupuan. Ang kapalit ay ang sarili ko sa kama, anytime, anywhere. Tumango si Santiago. Walang bakas ng biro sa mukha. Walang commitment, walang drama. Isang deal lang. I'll keep you safe. I'll give you money and in return, tumigay siya sandali tumingin ng diretso sa kanya. You'll be mine, on my terms. Nalamig ang mga kamay niya at hindi siya makatingin ng diretso. Hindi po ako. Hindi ako ganong klaseng babae. Halos pabulong niyang sagot. Nanginginig ang tinig. Hindi kita pinipilit. Malamig na sagot ni Santiago, bagamat may bahid ng hamon ng tono. Be my doll, my toy, and you'll get out from property. Parang nabasag ang puso niya sa narinig, nangilid ang luha niya. Pwede bang pag-isipan ko muna? Halos walang boses niyang sabi. Bumuntong hininga si Santiago at muling ibinalik ang paningin sa laptop. Hindi naman ako nagmamadali. Ikaw ang nagmamadaling makakuha ng 2 milyon. You have until tonight. Kapag hindi mo dinala sa akin ang papel na may pirma mo, deal's off. Hawak niyang kontrata, malamig ang hangin sa opisina pero pawis na pawis ang palad niya. Parang bumibilis ang tibok ng puso niya habang paulit-ulit na binabasa ang huling linya. Kaya ba niya? Para kay Papa, para mailigtas niyang ama? Humugot siya ng malalim na hiningat bago pa siya magbago ng isip ay pikit matang pinirmahan ng kasunduan. Nang marinig niyang lagda ng ballpen sa papel, parang biglang nakatali na siya sa boss. Tahimik lang si Santiago, nakamasid sa kanya. Nang matapos siya, kinuha nitong papel at tinago. Good, malamig na sabi nito pero hindi maitatagong bahagyang kislap sa mga mata. It's done. You'll get the money within the hour. Salamat, boss. Tumayo na siya at naglakad palabas ng opisina na parang lumulutang. Pagbalik niya sa mesa, narinig niya nag-vibrate ang phone niya. Pagbukas niya ng app ng bank, halos bumagsak siya sa upuan. 20 million pesos was credited to your account. Biglang sumikip ang dibdib niya. Totoo na to, hindi niya na mababawi ang pinirmahan. Gulong-gulong isip niya, pakiramdam niya, ay parang pinagbili niyang sarili. Kahit na alam niyang kusang loob ang ginawa niya. Ginawa ko to para kay Papa, paulit-ulit niyang iniisip. Ngunit may kakaibang init sa sikmura niya tuwing naalalang malamig na titig ni Santiago at ang salitang, you'll be mine on my terms. Kinabukasan hindi mapakali si Jessa sa upuan niya. Halos mabingi siya sa bawat tiktak ng orasan habang hinihintay ang tawag. Nang marinig niya ang cellphone na tumunog ay kagad niya itong sinagot. Naglakad siya palabas ng building habang bitbit ang pera. Sa parke sa tapat ng terminal. Mag-isa ka. Walang pulis kung hindi sa ilog mo na makikitang lumulutang ang tatay mo. Mariing utos ng tinig. Kinuyom niyang envelope na naglalaman ng 2 milyong cash. Bawat takbang niya papunta sa parke ay parang may mga batong nakapatong sa dibdib niya. Lakas loob siyang pumeso sa sinabing lugar. Pinipigilan ng nanginginig na tuhod. Maya-maya huminto ang itim na van sa hindi kalayuan. Bumukas ang pinto at lumabas ang 2 lalaki naka-face mask. Isang lalaking humatak ng envelope mula sa kanya at halos sabay na tinulak palabas sa Edward.
kitang binugbog at nanghihina. Papa! Halos pasigaw niyang lumapit at ninalayan to. Nanginginig pang mga kamay niya habang sinusuring ama kung may sugat. Sino yun pa? Halos mangiyak-ngiyak niyang tanong habang nakatitig sa papalayong van. Humugot ng malalim na hininga si Edward, halatang napapahiya. Mga pinagkakautangan ko yun, Jessa. Matagal na akong humiram sa kanila. Akala ko makakabawi ako, pero lumaki ng lumaki ang interes. Nalalambot siya habang yakap ang ama. Parang gusto niyang sumigaw, pero wala nang lumabas sa salita sa bibig niya. Alam niyang kapalit ng 2 milyong iyon ang kalayaan ng tatay niya, pero hindi rin mawala sa isip niya na kabayaran din yun ng sariling dangal at ang kasunduan niya kay Santiago. Tumawag siya ng taxi para dalahin sa ospital ang ama. Walang inikan sa biyahe. Ramdam niyang bigat ng responsibilidad sa balikat niya at ang galit na pilit niyang nilulunok. Pagdating ni Jessa sa bahay, diretso siya sa kwarto at sinara ang pinto. Hindi niya makuhang huminga ng maayos. Sa study naman, nakaupo si Santiago. Hawak ang basong whiskey nang tumunog ang cellphone na hawak. Shanti, mission accomplished. Ani Luther sa kabilang linya. Naibalik mo ng tatay ng assistant mo. Hindi ba medyo sobrang ginawa natin? Pwede namang maglabas ng cash at bayaran lang ang utang ng tatay niya para matulungan mo. Kaso bakit inutusan mo pang takutin ng mga to si Jessa? May iba akong kailangan, Luther. Malamig na sagot ni Santiago. Umiinom bago nagpatuloy. I needed her, desperate. I needed her to come to me without a fight. Sandaling natahimik si Luther. So, ginamit mong connection ko sa mga tao para i-stage ang buong kidnapping? Para saan? Para pumirma siya sa isang kasunduan. Anong klaseng kasunduan? Ngumiti siya. To be my woman. Jess is convenient, Luther. I needed a toy. And she just happened to be the perfect one for the role. Napabuntong hininga si Luther. Alam mo bang hindi laruan ng tao, Santi? Hindi man tayo ganong katagal na magkakilala. Alam kong hindi ka ganitong klaseng tao. Sigurado ka bang laro lang ito? Sandaling tumahimik si Santiago bago sumagot. Mababa at matigas ang boses. Don't worry about me. Alam kong ginagawa ko. Salamat sa tulong. Tamang sabi ni Calix. Maasahan ka talaga. Anytime, bro. Pagkababa ng tawag, nanatili siya sa kanyang upuan, nakatingin sa baso ng whiskey na malalim ang iniisip. Kumatok si Santiago sa pinto ng guest room. Ilang sandali pa bago bumukas ang pinto at lumabas si Jessa. Halatang kagagaling lang sa pagiyak. Anong nangyari? May hinang tanong niya, kahit alam niyang nangyari. Wala naman po, nagkita lang kami ng tatay ko. Tumango lang siya at hindi na nag-usisa pa. Kumain ka muna, huwag kang magpapagutom. Matutulog na lang po ako. Malamig na tugon ni Jessa. Hindi siya umalis sa harap ng pinto. Jessa, tawag niya, mas seryoso na. Kumain ka na muna. Napabuntong hininga si Jessa pero sumama naman. Pagdating sa dining table, nakahanda ng pagkain. Tahimik silang dalawa. Masarap? Luto ko yan. Tumango si Jessa kahit wala sa loob. Opo, maikling sagot niya. Mabuti, kailangan mong kumain ng maayos. You'll need your strength. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Umiwas ang tingin si Jess at pinagpatuloy ang pagkain. Tahimik na naguhugas si Jessa ng plato. Pilit na binubura sa isip yung lahat na nangyari kanina. Ramdam pa rin niya ang kirot at bigat ng dibdib. Galit siya sa ama pero hindi naman niya makuhang magalit ng todo. Lalo na't nabugbog pa ito. Naramdaman niyang mahinang yabag sa likuran at bago pa siya makalingon. Maraan siyang niyakap ni Santiago mula sa likod. Nanigas siya sa gulat. Halos mabitawan ng plato. Lintik, ito na ba ang simula ng pagiging laruan nito? Relax. Bulong nito malapit sa kanyang tenga. Mainit ang hininga nito tila ba na kuryenteng buo niyang katawan. Boss, mahina niyang protesta. Pero hindi niya maigalaw ang sarili. Hindi itong tipikal na malamig at striktong Santiago na kilala niya. I just want to make sure you're okay. May hinahong sagot nito, ngunit nanatiling nakayakap. Para bang tinutunaw ang pader sa pagitan nila bilang boss at assistant. Napakagatlabi siya. Hindi niya alam kung paano tatayo sa harap ng ganitong sitwasyon. Goodbye virginity na ba siya? Bayad na siya ng 20 million. Napapitlag siya nang gumalaw ang kamay nito at humagod sa kanyang tiyan at balakang. Dumampi din ang labi nito sa kanyang balikat. Umalo ng puso niya. Okay lang po ako, boss. Sagot niya, bagamat mahina't may halong kabang boses. Nagkunwari siyang yumuko at may kukunin sa cabinet kaso hindi siya binitawan ito. Isang malaking pagkakamali dahil bumundol ang malaking alaga nito sa kanyang puwetan.
Napaitag siya na tila tumusok to. Mabagal na binitawan siya ni Santiago at lumapit sa lababo para abutin ng pamunas. Good, gusto ko okay ka palagi, sagot nito, pero may kakaibang init sa tinig. Tumalikod siya para tapusin ang paghuhugas. Pilit na tinatagong pamumula ng kanyang pisngi. Ngunit habang papalayo si Santiago, hindi niya naiwasang mapahawak sa sariling dibdib. Dama pa rin niya ang tibok ng puso na parang hinahabol ang sariling hininga. Maagang dumating si Santiago at Jessa sa opisina. Santiago leaned back in his chair, arms crossed habang pinagmamasdan si Jessa mula sa salamin ng opisina. Hindi niya alam kung kailan nagsimulang magbagong tingin niya dito. Noon, isa lang itong empleyadong palaban at pilya. Palaging sinusubok ang pasensya niya. Pero ngayon parang gusto niya nang bantayan ang bawat galaw nito. Nang kumatok to para dalahin ang mga papeles. Good morning, bati niyang nakangiti. Good morning boss. Mukhang good mood po tayo. Medyo nahiyang sagot nito. Oo naman, nakita kasi kita. Si boss pa-fall, biro ni Jessa. Saktong dating mo, kumain muna tayo ng breakfast. Aniya sabay turo sa maliit na tray sa gilid na may kape at croissant at blueberry cheesecake. Boss, hindi pa po ako gutom. Kumain na po kayo, sagot ni Jessa. Trabaho pagkatapos ng breakfast. Seryosong sagot niya bago pa ito makatanggi, inabot niya ang tasa ng kape. Napilitang kumain si Jessa, pinagmamasdan niya lang ito habang tahimik na umiinom ng kape. May kakaibang saya sa dibdib niya na hindi niya maipaliwanag, para siyang batang nakatingin sa bagong laruan. Halos mabulunan si Jessa sa bilis ng subo. Nang matapos nagpaalam itong babalik na sa desk, pero pinigilan niya. Stay for a while. Gusto ko makasama ka lang dito kahit na ilang minuto pa. Kumunot ang noon ni Jessa pero may namaong kunting ngiti sa gilid ng labi nito. Boss, madami pa pong trabaho at baka isipin ng iba na paborito niyo ko kaya pwede akong kumain kahit hindi oras ng break. Totoo naman, you're my favorite person. Nakita niyang napaawang ang labi ni Jessa. Kailangang mahulog ang loob ng babaeng ito sa kanya. She will replace Mira. Hindi to aalis sa tabi niya kahit na anong mangyari. Tahimik na kumukuha ng mainit na tubig si Jessa sa dispenser nang mapansin niyang biglang natahimik ang tatlong kasamahan sa gilid na nakasabay niya sa pantry. Habang nagtitimpla ng kape, narinig niyang pabulong na usapan na alam niya sadyang pinaparinig sa kanya. Hindi na ako magtataka kung bakit laging OT yan. May special service siguro sa boss. Hala ka, totoo ba? Gamit na gamit ang katawan para makaangat? Kung ako nga lang may ganyang pagkakataon. Ramdam niyang init sa tenga, nagsiklab ang hiya at inis niya. Tumayo siya tinarap ang mga ito. Excuse me, naririnig ko kayo. Kung may problema kayo sa akin, sabihin niyo ng harapan. Napangising isa. Ay, defensive. Hindi ba totoo? Lahat kami dito nagsusumikap. Ikaw lang ang may instant VIP treatment. Pinilit niya na wag tumulong luha. Hindi niyo alam ang pinagdadaanan ko. Kaya wag niyo akong husgahan. Alam ng lahat na hindi ka dumaan sa proseso at close na close kay Sir Santiago. Malamang inaakit mo siya. Bumukas ang pinto ng pantry, pumasok si Santiago. Tahimik ang lahat. Diretso tong lumapit sa kanya at marahang kinuhang mug na hawak niya. Akin na yan, malamig na sabi ni Santiago bago tumingin sa mga empleyado. Sa mga nagpapakalat ng chismis tungkol kay Jessa, pwede nang mag-file ng resignation ngayon na I will not tolerate workplace gossip that destroys a good employee's name. Tahimik ang buong pantry. Walang makatingin ng diretso kay Santiago. Inalalayan siya nito palabas. Sa hallway hindi siya makapaniwala sa ginawa nito. Boss, hindi niyo po kailangang gawin yon, mahinang niyang sabi. Tumigil si Santiago tumingin sa kanya, diretso sa mga mata. Hindi ko kailangang gawin, pero gusto ko. I don't like anyone making you feel small, Jessa. Sandaling natahimik siya, may kakaibang init na gumapang sa dibdib niya. May halong kilig at pagkalito ang nararamdaman niya. Lunch break, pagpunta niya sa kantin, ramdam na niyang mga tingin ng mga tao. Ang iba'y pabulong na nagtatawanan, ang iba'y tahimik pero halatang pagtingin mula ulo hanggang paa. Grabe, harap-harapan talagang tinakot ni Sir Santiago ang lahat para sa kanya. Baka may relasyon talaga sila. May nadinig na naman siyang bulong. Kung ako si Jessa, baka napayas na rin ako. Ang gwapo na mayaman pa, tapos ganun ka-protective. Nagkunwari siyang walang nadinig at nagmamadaling pumila para makabili ng lunch. Pero hindi mapigil ang pakiramdam na para siyang nasa ilalim ng magnifying glass. Nakatayo siya sa pila. Nag-iisip ko anong uulamin. Gutom na siya at naglalaway na sa amoy pa lang ng masarap na pagkain.
nang biglang tumunog ang cellphone. Jessa, sa office ko. Now, anang boss, napasinghap siya at napatingin sa mga pagkain na sa kantin. Pero wala siyang choice. Iniwan niyang pilat nang mamadaling bumalik sa opisina. Pagdating niya doon, nakasandal si Santiago sa desk. Parang di naman nagmamadali. Boss, pinapatawag niyo po ako. Tinaas nitong tingin at ngumiti ng bahagya. May lunch meeting tayo. Lunch meeting? Napakunot noo siya. Wala naman po sa schedule. May pupuntahan tayo. Come on. Anito sabay suot ng coat. Nagulat siya pero sumunod. Habang bumababa sila patungo sa parking lot, ramdam niyang kakaibang tensyon. Walang sinasabi si Santiago pero ramdam niyang titig nito sa kanya. Tahimik ang biyahe, wala siyang alam kung saan sila pupunta. Hindi ito mukhang business lunch. Eh di sana alam na niya. Hindi niya natiis at nagsalita. Sir, anong meron? Bigla ang business lunch po ba ito? Not really. Malamig pero may ngiting sagot nito. Gusto ko lang makasama ang partner ko. Nalaglag ang puso niya sa narinig. Partner? Halos pabulong niyang tanong, bahagyang lumingon si Santiago, seryosong muka. Yes, don't forget our agreement, Jessa. Anytime, anywhere, remember? Para siyang nabuhusan ng malamig na tubig. Biglang sumikip ang dibdib niya at kidabahan siya. Hindi na ito tungkol sa trabaho. Napanunok siya at napatingin sa bintana, pilit pinapakalmang sarili. Ano bang pinasok niya? Biglang huminto ang sasakyan sa tapat ng isang motel. Napasinghap siya at halos mapaupo ng tuwid. Boss, mahina niyang tawag. Pilit pinapakalma ang tinig. Hindi sumagot si Santiago. Pagkus may kinakapa sa glove compartment. Lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Kinagat niyang labi. Hindi kaya kondom ang hinahanap nito? Bago pa siya lamunin ng sariling imahinasyon, nilabas ni Santiago ang isang pares ng earphones. Found it. Nalaki ang mata niya. Napahinga ng malalim at mabilis na umiwas ang tingin para hindi mahalatang pagkapula ng kanyang pisngi. Patay mali siyang nakatingin sa labas ng bintana nang paandaring muli ni Santiago ang sasakyan. Ngunit hindi pala ito nakaligtas sa matalim na obserbasyon ng lalaki. You went pale back there. Mapanuksong sabi ni Santiago. Relax, Jessa. Hindi kita dadalhin sa motel. Napalingon siya at nakitang may pilong ngiti ito sa labi. Marami ka naman sigurong lugar na pwedeng puntahan. Nahihiyang sagot niya, pilit na tinatagong kaba. Exactly. Tumawa to ng mahina, bahagyang tumagilid ang muka para silipin siya. Bakit motel? I have multiple houses, condos, beach property and a penthouse. Kung gusto kitang dalhin sa isang lugar, I have options. Pwede ding sa office. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o matatawa, kaya pinili niya lang manahimik at magkunwaring abala sa cellphone. Seryoso si Santiago sa kasunduan nila. Malamang 20 million ang binayad ito sa kanya. May natitira pa nga palang 18 million sa account niya, pero wala siyang balak na galawin ito. Tahimik silang dalawa habang tinatahak ang highway. Nakapikit na sana siya nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone. Napatingin siya sa screen. Alvin is calling. Bago pa niya masagot, sulyap kaagad ang tinapon ng Santiago sa kanya. Kita niya kung paano dumilim ang anyo nito at bahagyang nagtagis ang panga. At mas madiin ang kapit ito sa manibela. Don't answer the call. Malamig na sabi ni Santiago. Hindi inaalis ang tingin sa kalsada. Baka may kailangan lang siya, mahinang sagot ni Jessa. Pero halatang nagdadalawang isip kung tatanggapin ang tawag. Mukhang madalas kayong magkita nitong mga nakaraang araw. Ani Santiago, bababa ang tinig, ngunit ramdam niyang tensyon sa bawat salita. Flowers sa umaga, lunch break kahapon, tawag ngayon. Boss, kaibigan ko siya. Depensa niya. Kaibigan? Sandaling napangising lalaki, ngunit malamig ang ngiti. I don't think he sees you as just a friend, Jessa. Hindi ka pag-aaksayahan ng oras ng lalaki kung hindi ka niya gusto. Pero huwag mong kalimutan, Jessa. May kasunduan tayo. Hindi ko gusto na may ibang lalaking sumisingit. Parang naburang dugo sa mukha niya. Gusto niyang sumagot pero hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Natapos ang tawag ni Alvin na hindi niya na sinagot. Tahimik pa rin silang dalawa. Hindi siya makatingin kay Santiago. Pinipilit niyang ayusin ang mabilis sa pagtibok ng puso. Muli na namang nagring ang cellphone niya. Alvin is calling. Huminga siya ng malalim at baka may mahalaga lang itong sasabihin. Sinagot niya ang tawag kahit ramdam niyang lalong nanigas ang panga ni Santiago. Alvin, hello? Bakit napatawag ka? Mahinang bati ni Jessa. Jessa, are you okay? Kanina pa ako nagte-text, hindi ka sumasagot. Gusto ko sanang
Bago pa matapos ang sinasabi ni Alvin, biglang inabot ni Santiago ang cellphone niya. Halos mabitawan niya ito sa pagkabigla. Jessa is at work. Malamig na sabi ni Santiago sa kabilang linya. Tinig na puno ng otoridad. Kung personal ang kailangan mo, tawagan mo siya pagkatapos ng office hours. Bago pa makasagot si Alvin, pinutol ni Santiago ang tawag at binalik ang cellphone sa kandungan ni Jessa. Napatitig siya dito. Gulat at inis na magkahalong mababasa sa mukha niya. Boss naman, halos pasigaw niyang sabi. Wala kayong karapatang bastusin ng tawag ng iba. Wag mo ko tawaging bastos. Malamig ang boses ni Santiago habang muling nakatutok sa kalsada. Ginagawa ko lang kung anong dapat. Kasama mong boss mo ngayon, Jessa, at ayoko nang maistorbo sa trabaho. Trabaho? Mapait ang tawa niya. Trabaho po ba ninyong sumagot sa personal na tawag ko? Napatingin to saglit sa kanya, ang mga matay tila nagbabaga. Hindi lang trabaho, Jessa. Pinoprotektahan kita. Hindi mo alam kung gaano kadelikado kung sino-sino pinagkakatiwalaan mo. Natigilan siya. Hindi alam kung matatakot o matutuwa sa sinasabi nito. Pinoprotektahan o kinokontrol? Mahina niyang bulong. Hindi to sumagot pero mas madiin ang apak nito sa silinyadora. Para bang gusto nitong tapusin ang biyahe bago pa sila lalong magbangayan. Tahimik silang bumaba ng kotse. Hindi na siya nagsalita pa pero sa loob-loob niya ay kumukulo pa rin ng inis. Pagpasok nila sa restaurant, sinalubong sila ng maaliwalas na ambience. Soft jazz music, dim na ilaw at mga padar na puno ng painting. Reservation for Aquino. Sabi ni Santiago sa staff. Inilalayan sila nito papunta sa isang table. Table for two. Walang mga dokumento, walang laptop, walang meeting materials. Napakunot siya ng noo. Akala ko may business meeting tayo. Umupo si Santiago na parang walang naririnig. Wala, treat ko sa'yo. Treat? Hindi makapaniwalang tanong niya. Bakit po? Kailangan mo kumain ng maayos. Kanina pa ako nakakita ng guhit sa noo mo. Hindi bagay. Napatingin siya dito, parang gusto niyang mapikon pero at the same time, parang gusto niyang mapangiti. Kung ganito lang palang plano niyo, pwede namang sa kantina lang ninyo ako pakainin. Nanigas ang panga ni Santiago, halatang kumulo ulit ang dugo nito. Sa iba, sumasama kang kumain sa labas. Pero sa boss mo't bilang parte ng kasunduan natin, ayaw mo? Napabuntong hininga na lang siya. Boss naman, nahihiya lang po ko sa inyo kasi naabalang trabaho niyo. Santiago, puto nito, tumingin ng diretso sa mga mata niya. Tawagin mo na akong Santiago, wala tayo sa opisina. Or Santi, I want you to call me Santi. Hindi niya alam kung bakit parang may kakaibang init ang titig nito. Hindi na siya nagsalita at napilitan siyang umupo. Nang dumating ang pagkain, hindi niya maiwasang mapahangat maglaway sa sarap ng mga pagkain. Steak, salad at fresh juice. Baka naman boss, may kapalit ito. Biro niya habang tinatadtad ng kutsilyong steak. Gumisi si Santiago. Inuulit ko, wag mo akong tawaging boss kapag tayong dalawa lang. At sa tinatanong mong kapalit, yes, meron. Natigilan siya. Ha? Ano? Gusto ko makilalang Jessa sa labas ng opisina. Anito, nakatitig sa kanya. Nang mulang pisngin niya dahil sa diretsahang sinabi nito. Pero hindi niya rin maitatanggi na may kung anong kumikiliti sa puso niya. Pagkatapos ng lunch, imbis na diretsong umuwi ay biglang huminto si Santiago sa isang high-end na spot salon. Boss, anong ginagawa natin dito? Tanong niya, napapatingin sa magagarang chandelier at mga uniform ng staff na kaagad lumapit para salubungin sila. Relax, you need this. At isa pang tawag mo ng boss sa akin, hahalikan na kita. Banta nito, natigagal siya. Dati pangarap niyang makabingwit ng CEO pero hindi pala ganun kadali. Totoo pala yung sinasabing be careful what you wish for. Bago pa siya makatanggi, kausap na nitong manager ng salon. Hindi niya marinig ang buong usapan pero ramdam niya na parang may secret mission si Santiago. Wait, ano pong gagawin? Protesta niya nang umupo siya sa suave chair at biglang tinakpan ng cape ang katawan niya. Trust them and me. Sagot lang ni Santiago bago umupo sa isang tabit binuksan ang dalang laptop. Nang umikot ang stylist, sa likod niya tinanong kung okay na bang putulan siya ng buhok, napatingin siya kay Santiago. Hindi masyadong maiksi, anito't kailan pa ito nagkaroon ng karapatang pakialaman ng style niya. Gawin yung inutos ko. Wala siyang nagawa kung hindi sumunod. Nang maramdaman ang unang gupit ng gunting, nalaki ang mata niya. Boss, ano po bang gagawin sa buhok ko? Santiago, muli itong paalala. Huwag kang mag-alala, bagay sa yung bagong hairstyle. Ilang oras ang lumipas.
Haircut, color treatment, konting makeup at simpleng style. Nang matapos ay halos hindi siya makapaniwala sa sariling refleksyon sa salamin. Mas light, mas fresh, mas sophisticated ang itsura niya. Wow! Hindi naiwasang bulong ni Jessa. Napatingin siya kay Santiago na noon ay kakaibang damdamin siyang nabasa sa mga mata nito at halatang pinipigilan ng ngiti. Perfect, mahina nitong sabi. Bagay sa'yo, namulang pisngi niya. Santi, para namang hindi ako ito. Exactly, seryosong sagot ni Santiago. New style, new you. Hindi siya nakasagot. May kung anong gumagapang sa dibdib niya. Halo ng kilig at kaba. Paglabas nila ng salon, inaasahan niya na babalik na sila sa bahay. Hapon at ramdam niya na ang pagod kaya halos mapatili siya ng humintong sasakyan sa tapat ng isang mamahaling butik na may mga manikin sa display window. Boss, Santi, anong gagawin natin dito? Kinakabahang tanong niya. You need clothes that match your new look. Kalmado nitong sagot habang bumababa ng kotse. Come on, wala na siyang nagawa na akayan siya nito papasok. Good afternoon, Mr. Aquino. Bati ng staff na kagad silang sinalubong at pinagpa-reserve ang isang VIP fitting room. Wait lang, bulong niya kay Santiago habang halos hatakin ng manggas nito. Hindi na kailangan ito, may damit pa naman ako sa bahay. Santiago just raised a brow. Part of the deal, Jessa. Basahin mo ulit. Kasama si incentive ang pagbibigay ko sa lahat ng kailangan mo. Ayoko makikita ka sa luma mong blazer at worn out heels. Sunod-sunod ang pagpasok ng mga staff na may bitbit na damit, sapatos, bag at accessories. Halos mapatili siya nang dumating pang sales lady ng lingerie section na may tray ng mamahaling panloob. Santi! Bulong niya, halos mamula sa hiya. Hindi mo na kailangan pumili para sa akin ng ganito. Pero tila wala lang dito. Relax, wala namang makakita niyang kung hindi ikaw at ako. May bahid ng birong tono nito. Go, fit them. I don't have all day. Isa-isa niyang sinuot ang mga napili ng stylist. Halos mahulog ang panga niya na makitang sarili sa salamin. Para siyang ibang tao. Sosyal, klase at mukhang hindi na bagay na sumakay ng jeep. Pagbalik niya sa fitting area, si Santiago naman ang halos hindi makapagsalita tila may sinisikil ng ngiti. Wrap it all up. Pati ng new collection na hindi na naisukat. Santiago, pigil niya habang kinukwenta ng cashier ang halaga. Mahigit kalahating milyon ang total. Hindi mo kailangang ibili ako ng ganito kadamit kamahal. Huhulugan ko na lang. No need. Putol nito. Consider it as an incentive. You signed the deal, Jessa. I invest in my assets. Napahinga siya ng malalim. Halo-halong emosyon ang nararamdaman. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o maiinis. Tahimik siya habang nasa passenger seat. Nasa likod lahat ng paper bags ng mamahaling butik. Ramdam niya ang pagod pero mas nangingibabaw ang halo-halong emosyon sa dibdib niya. Bakit pa parang hindi lang basta deal ang ginawa ni Santiago? Sumulyap siya dito. Nakarelax lang ang mga kamay nito sa manibela. Nakatutok sa kalsada. Santiago, maingat niyang simula. Hindi mo naman kailangan gawin lahat ito. Ang mahal na nagastos mo. Bumaling to saglit sa kanya sa kamuling binalikan tingin sa daan. I told you, incentive. I take care of the people who belong to me. Napasinghap siya. Belong to you? Ngumiti ito ng bahagya at parang mapanganib. Yes, Jessa. You signed that contract, which means ikaw ang napili ko. Hindi ko ugaling gawing special ang kahit na sino. Take the hint. Hindi siya makasagot. May kung anong kabang bumalot sa kanya at parang unti-unti nang lumalabong linya sa pagitan ng kasunduan at isang relasyon. Pagpasok nila sa bahay, dala ni Santi ang mga paper bags. Bumalik to sa kotse at kagad siyang sinalubong ni Yaya Dora. Halos mabitawan itong hawak na pamunas nang makita siya. Ay, Diyos ko, Jessa! Bulalas nito. Napakaganda mo! Para kang artista! Bagong gupit at bagong damit? Aba, pati sapatos, sosyal! Alagang-alaga ka ni Sir Santiago! Yaya, umupo siya sa sofa at iniwas ang tingin. May pinuntahan lang po kami ni Santiago. Si Yaya Dora ay napaka-close sa dibdib. Aba, hindi na talaga to simpleng boss-employer relationship, ano? Mukhang sinusuyo ka na ng boss mo. Yaya? Halos pasigaw na pigil niya. Hindi po ganoon. Napahinto siya, napating sa mga bag na mamahaling damit sa gilid at biglang kinilabutan. Hindi niya masabi sa kahit na sinong totoo, pero ang tindi ng tibok ng puso niya. Naku, huwag ka na mag-deny. Kita naman ang in love kayo sa isa't isa.
Kunot ng biro ni Yaya Dora nang mula siya at tumayo. Papasok na po ako sa kwarto. Hindi niya alam kung paano tatakbong mga susunod na araw. Hindi na ito ordinaryong sitwasyon, lalo na't unti ito nang pumapasok sa Santiago sa personal niyang buhay. Katatapos niya lang maligo, basa pang buhok niya at nakatapis lang ng tuwalya. Hinihila niyang isa pang tuwalya para patuyuin ang buhok habang papasok sa kwarto. Pagbukas niya ng pinto, "Santiago!" Halos mapasigaw siya nang makitang lalaki. Nakahiga sa kama niya, nakataas pang isang braso na kampanteng-kampante at nasa tabi nitong brat panty niya. Muntik siyang mabitawan ng tuwalya sa gulat. "Ano ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok?" Umupo si Santiago, tila walang bahid ng pagsisisi. "Bahay ko to, natural pwede akong pumasok." "Santi, nakatuwalya lang ako." Halos hindi siya makagalaw sa hiya. Ngumiti ito ng bahagya. Mabagal ang pagangat ng mga mata, mula ulo hanggang paa niya na para bang sinasadya. "Relax, Jessa. Gusto lang kitang makausap." Sabi ng bibig nito pero ibang nakikita niya sa mga mata ng boss. "Magbibihis po muna ako." Halos pabulong pero mariin ang tono niya, sabay dampot sa bagong underwear. Pero sa halip na lumabas, tumayot lumapit to sa kanya. Malapit na malapit. "Ayokong lumabas. I wanna see you naked." Anitong bumulong sa tenga niya at bahagyang dumikit ang labi nito sa kanyang pisngi. Parang napako siya sa kinatatayuan. Ramdam niyang init sa pagitan nila. Ito na bang simula ng pagiging laruan nito kapalit ng 20 million? "Jessa," aniya sa mababang tinig. "You know our deal. It's time." Napalunok si Jessa at ramdam niyang panginig ng tuhod. "Shanti, ngayon na ba talaga? Pwede bang sa ibang araw? Pagod kasi ako." Lumapit to, mabagal ngunit matatag. Hinawakan ng laylayan ng tuwalyang nakatapis sa kanya at marahang hinila pababa. Napasingap siya at mabilis na niyakap ang sarili. Pinipigilan ng tuluyang paglaglag ng tuwalya. "Relax." May hinahang sabi ni Santi. Ngunit ang titig nito ay matalim at parang sinusuri ang bawat emosyon niya. "I won't hurt you." Pero hindi niya mapigilan ng manginig. Ramdam niyang bilis ang tibok ng puso niya, lalo nang maramdaman ang mainit na palad nito sa kanyang balikat. "Natatakot ako." Bulong niya ng pagsusumamo. Huminto si Santiago, bahagyang lumuwag ang kapit sa tumingin ng diretso sa mga mata niya. "Why?" Tanong nito, mas malambing na ngayon ng boses. "First time ko." Inamin niya, halos hindi maibuka ang bibig, nang mulang kanyang mukha at halos mapaiyak siya sa hiya. Nakita niyang pagbabago sa ekspresyon ni Santiago. Ang dati mapanuksot mapangakit ng ngiti ay napalitan ng mas seryoso, mas maingat na tingin. "Jessa." Dahan-dahan nitong inangat ang kanyang baba para magtamang kanilang mga mata. Nang marinig niya yun ay parang may sumabog na emosyon sa dibdib niya. Takot, kaba at kakaibang damdaming hindi pa niya kailanman nararamdaman. At bago pa siya makatanggi, dahan-dahang lumapat ang labi ni Santiago sa kanya. Marahan sa una hanggang sa mas lalong nag-init ang halik. Ramdam niyang paghalo ng takot at pananabik. Unti-unting bumitaw siya sa mahigpit na pagkakayakap sa sarili. Hiniyaang hawakan siya ni Santiago, lalo siyang nanigas nang dumampi ang labi nito sa kanyang leeg. May umaalon sa kanyang puson, mas sumigpit ang yakap nito at nagumpisa ng gumapang ang kamay nito. Naitulak niya to. "Okay, I'll give you more time." "Tomorrow." Marahan siyang tumango, kaso muling sinakop ni Santiago ang labi niya. Masarap at matamis ang halik, tila ayaw pa siya nitong bitawan. "Stop me now or else, hindi mo na ako mapipigilan." Anas ito na maghiwalay ang kanilang mga labi. Nagmamadali siyang tumakbo sa banyo. Hawak niya ang dibdib. Nakahinga lang siya na maluwag na madinig ang pagbukas at pagsara ng pintuan. Nagising si Jessa sa amoy ng kape at masaganang agahan. Saglit siyang napatiti sa kisame bago bumaling sa kabilang bahagi ng kama. Wala na si Santiago. Akala niya nananaginip lang siya kagabi pero nang mapansin ng maayos na nakatuping tuwalya sa gilid at ang sariling katawan na nakabalot sa kumot, muli siyang namula. Bumukas ang pinto at pumasok si Santiago. Suot ang simpleng puting t-shirt at itim na pantalon. Bitbit nitong tray ng agahan. "Good morning." Malamig pero may kakaibang lambing ang boses. Napaupo si Jessa, ramdam ang pamumula ng pisngi. Good morning." Ibinaba ni Santiago ang tray sa kama at may ingat na nilapit sa kanya. "Kumain na muna tayo bago ka malate sa opisina." Napating siya sa pagkain. May toast, itlog, bacon at kape. Halos hindi siya makatingin kay Santiago, lalo nang kunin itong tinidor at parang gustong subuan siya.
Kaya ko namang kumain mag-isa. Mabilis na sabi pero hindi rin niya nagawang tanggihan ang ilapit ni Santiago ang piraso ng bacon sa kanyang labi. Tahimik silang kumain, tanging kaluskos lang ng kubyertas ang maririnig. Pakiramdam niya lalong kumakapal ang tensyon sa pagitan nila. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magpasalamat o umiwas. Jessa, tawag ni Santiago habang pinupunasan ng labi gamit ang tissue. What happened last night? It changes things. Hindi na kita tatratuhin na parang ordinaryong empleyado. Alam mo na yon, hindi ba? Napating siya kay Santiago at kahit ayaw niyang aminin, may kung anong kiligat kabang sabay na gumapang sa dibdib niya. Opo, mahina niyang sagot. Ngumiti si Santiago, bahagya mapanukso. Good, but of course, our relationship at work will be secret. Tumangol lang siya. Relationship? Anong klaseng relationship ba meron sila? Lalong uminit ang pisngi niya. Santi, busog na ako. Salamat. Nagmadali siyang tumayo para magbihis. Sa bawat takbang ramdam niyang mga mata ni Santiago sumusunod sa kanya. Pagpasok pa lang nila ni Santiago sa lobby, nang kinugrup ay lahat ng makasalubong nila napapahintot na papatingin kay Jessa mula sa bagong kulay at gupit ng buhok hanggang sa eleganteng damit. Sa reception napansin ng dalawang sekretaryang pagbabago. Si Jessa ba yan? Bulong ng isa. Grabe ang ganda niya, para siyang modelo, sagot ng isa. Napanganga pa. Sa loob ng elevator kasabay nilang ilang empleyado, lahat ay tila na palingon kay Jessa. Here's your favorite hopya, baka magutom ka, malumanin na sabi ni Santiago, walang pakialam kung may nakikinig. Salamat, mahina niyang sagot at yumuko upang itagong pamumula ng pisngi. Pagbukas ng pinto ng elevator ay sabay silang lumabas. Mabilis niyang napansin ang pagbulungan ng dalawang sekretarya sa hallway. Bagay sila no? Bulong ng isa. Bagay, halatang may something na, sabat ng isa pa. Sa kanilang floor, lalo lang umingay ang bulungan. Halos sabay-sabay na nagtungo sa mesa ni Jess ang ilan niyang kasamahan para tignan siya ng malapitan. Girl, ikaw ba talaga yan? Ani Rodan na halos mapatanon sa tuwa. Ang ganda-ganda mo! Ang fresh! Bagay na bagay ang katatang kulay. Grabe parang artista! Dagdag pa nito. Halos sinahaplos pang buhok ni Jessa. Nahihiyaman ni napangiti siya. Hindi naman, pinilit lang ako magpaayos. Pinilit? Ewan ko sa'yo pero blooming na blooming ka. Ani Roda. Hindi pa man siya nakakaupoy lumapit ang isa pang office mate na si Clarice. Bagong damit? Bagay na bagay, Jessa. Mamahalin niya na. Hindi niya alam kung paano sasagutin yon kaya ngumiti na lang siya at nagpatuloy sa pag-aayos ng mesa. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas ay tumawag si Santiago sa intercom. Jessa, punta ka sa office. Pagpasok niya agad tong ngumiti na tila lalong napatunog sa bulungan sa labas. Close the door. Tila siya tinulo sa kinatatayuan. Bakit? Isasara ang pinto. At doon nagtatapos ang ating tagpo sa araw na to. Mula sa isang simpleng empleyado hanggang sa pagiging pag-aari ng isang lalaking tulad ni Santiago. Ramdam nating lahat ang bigat ng desisyon ni Jessa. Sa ngalan ng pagmamahal sa ama, tinanggap niyang kadena na isang kasunduang walang nakakaalam kung kailan magwawakas. Isang tanong ang naiiwan sa ating mga isipan. Hanggang saan ang hangganan ng sakripisyo? Nang dahil ba sa pangangailangan, kailangan nating isakripisyo ang ating dangal? O baka naman sa bawat laro ni Santiago, may unti-unti rin nagbabago sa puso ng dalawang taong nakatali sa isang mapanganib na deal? Ang aral na mapupulot natin ngayong araw, sa buhay minsan nakakaranas tayo ng mga sitwasyong tila wala tayong choice. Mga pagsubok na pili tayong tinutulak sa bingit. Pero tandaan natin, ang bawat pirma sa kontrata ng buhay ay may kaakibat na responsibilidad. Maging maingat tayo sa ating mga desisyon dahil ang kapalit ng mga madali ang solusyon ay madalas na mas mahabang pagtitiis. Salamat sa pakikinig sa paglalakbay ni Jessa. Huwag bibitaw dahil sa susunod na yugto mas titindi ang tensyon at mas bubuksan natin ang mga sikretong nakatago sa likod ng pintong yon. Maraming salamat po.